20 pesos ang kilo ng bigas, isang araw lang, tapos na, wala na. Kinalimutan na naman na pangako ay bigla na lang merong nag-file ng complaint kay Congressman Pulong. Ma'am KP, anong masabi mo? Yung bigas po kasi sinasabi raw po ng Comelec daw is para nga po doon mag-give doon sa ban nga po doon sa pamimigay ng ayuda and mag-resume sa after the election. Kasi kung ayuda ang pinag-uusapan natin, ibig sabihin, meron silang nakikitang pangangailangan sa tao, di ba? Kaya nga nila in-exempt ang AKAP at AIX, ayuda na kailangan ng taong bayan. So lalong-lalo na yung 20 pesos na kilo ng bigas, lalong kailangan ng mga gutom yun. Huwag nilang i-excuse. Hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong paano gawin yan. At nagsisinungaling lang sila kasi nagpapanik sila sa pagbagsak ng ratings ng kanilang mga kandidato. Yan ang talagang tunay dyan. Alam mo mga kababayan, bawas na yung rally nila, tapos talagang hindi na rin sila kompleto pag nagrarally. Sabi nga nila, parang 9 na lang daw meron ng mga umalis. Actually, no isang araw nga, parang isang kandidato na lang ata yung nangangampanya. Yun ang kwento. Pero kung makikita ninyo naman, nasa social media naman po yan, natatawa nga ako Alam nyo kung bakit? Yung inoobserbahan ko, nung nagsasalita si Marcos, tapos may mga naghihiyawan, halatang sound effects. Panoorin ninyo. Yung latest na rally na nandun si Marcos na nagsasalita na hindi mo maintindihan yung sinasabi niya, merong tuloy-tuloy na nakaloop lang. Alam niyo yung loop, di ba? Tuloy-tuloy lang, umiikot lang yung sound effects na parang pumapalakpak ang tao. Kasi malalaman mo Ako po, ito po, expertise ko po ito. Audio po ang expertise ko ever since nag-soundcheck ako, nag-recording ako, lahat alam ko po ang sa sound effects. Ginagawa ko po yung dati kong trabaho po yan Naglalatag po ako ng anong tawag diyan, audiobooks. Yan po mga trabaho ko noon So alam nyo mga kababayan, alam ko po kung paano yung ganyang gumagana. Dito sa rally ng Duterte, legit yung sigawan ng tao. Pag naisinabi yung speaker, doon sumisigaw ang tao. At yung sinisigaw ng tao ay naayon doon sa sinabi ng speaker. Di ba? Pero dito kay Marcos, nakikita ko, nakaloop. Kahit wala naman sinasabing maayos si Marcos, naghihiyawan ng tao. Saan nakakita ng ganun? Sound effects. Halatang halata. Sabi ko nga, grabe nito. Talagang desperate moves na lang ito. Desperado na. Sobrang pagka-desperado nung ginagawa nila. Kaya nga dito mapapansin mo na dahil doon, sabi nga ni VP Sara Duterte, ginawa nila yung lintik na 20 pesos na bigas. Ang problema, hindi rin kinagat. Kasi, kesa na makatulong, imaginein mo gusto mo ng vote rich kasi nga, olats ka sa Visayas, olat ka sa mga Bisaya, olat ka rin sa mga taga Mindanao. So, doon mo gagawin ngayon sa vote-rich na lugar, sa Cebu, di ba? Ang problema, kaysa na matuwa ang mga tao, mas lalong nagalit sa'yo. Kasi, andali, bakit? Kayo lang ba ang Pilipino dito? Kayo lang ba ang nagbabayad ng tax? Bakit kayo lang ang may 20 pesos na bigas? Nag-backfire, ika nga. Palpak, ika nga. Ganun po ang nangyari dyan sa lintik na bigas na yan. So, imaginein mo na lang. Diba? Imaginein mo kung anong katarantaduhan nangyari na yon. Kaya eto, naglagay sila ng kay Pulong Duterte, ika nga. Alam mo, eto natatawa ako Tapos ang unang mga naglabas niyan, vlogger na mga kilalang bayaran. Hindi ko na lang sasabihin Yung isang bayaran dyan, kakilala ko yung animal na yan Matagal ng loser yan sa eskwelahan namin Naging schoolmate ko, actually, naging kaklase ko pa yung animal na yan Hindi ko na lang papangalanan. Ang pangit kasi ng pangalan yan Ang tigas-tigas ng pangalan niya, pero ang lambot-lambot niya. Dating Duterte yan. Dating Duterte ang animal na yan. Tapos, nag-away lang sila nung isa pang Barbie. Nag-away-away lang sila niyan Alam mo kung ano pinag-awayan nila?
I was there nung nag-away sila. Eto hindi ko na lang pero eto, inside info ako mismo. There was a gathering before, after the election of PRRD. Panalo na si PRRD. So may nagpa-dinner yung mga... Actually, kami-kami lang po yun. Wala akong kasamang politiko doon. Kami-kami. So kilala ko kung sino-sino yung mga talagang masasabi mong noon. Nandyan yung isang Barbie. Hindi ko na lang papangalanan. Yung Barbing busog na busog. At saka itong Barbie na matigas. Nandun silang dalawa. Tapos, merong isang anonymous page na may itsura pero Barbie din. Parang siya parang bagang hindi siya Barbie kumilos pero pumapatol sa Barbie. Eto nga yung si Botchog na Barbie tinabihan ito nila alam mo yun, nanood sila ng Mocha Girls. After kasi nung dinner, nanood sila ng Mocha Girls. Etong si Botchog, dinikita na itong si isang anonymous Barbie. Nakikita nyo? Tapos, kinakapit-kapitan niya. Ibig sabihin, nakuha niya. Tangin ng chismisan niya, no? Nagalit ngayon itong matigas na Barbie. Kasi kursunada niya. Yung si anonymous Barbie. Takitang-kita namin. At yun talk of the night yun Tapos nag-walk out itong si matigas na Barbie. At yun, mula nun, hindi na siya... lumipat na siya. Nag-Lenny Robredo siya. Ayan Tapos, alam naman po natin, wala din niya. Di niya kayang ipagtanggol si Lenny Robredo. After nun, nag-Marcos na siya. Kilala po yan na talaga nga namang ang tawag doon, palipat-lipat kasi nga naghahanap ng crowd. Fame whore yan Ang problema, ang pangit niya mag-vlog. Wala naman nakikinig sa kanya. Una-una, ang bobo niyan. Walang argumento yan, tatanga-tanga yan. Feeling entitled yan at higit sa lahat, wala huyang touch sa masa. Kasi nga, feeling matalino yung gago na yan Isa ho yan sa mga naglabas niyang kay Pulong Duterte. Tapos, iyan ho ay isang bayaran. Halatang-halatang bayaran po yan. Bakit siya ang isa sa mga unang naglabas? Kasi nga, sabi ni VP Sara Duterte, yan po yung pantakip doon sa kapalpakan ng 20 pesos na bigas. Last question. Yung anong reaction nyo sa case na nag-file against Pulong, Congressman Pulong, sa tapat? Na-cancel na po yun, sir. Masyado ng... Paulit-ulit naman Tanginan, not listening Minsan naiirita ako sa mga ganyang not listening. Kakasagot lang Kung anong dahilan Tapos ulitin mo naman. So anong ibig nyo sabihin? Alam mo, buti na lang din talaga itong si VP Sara Duterte, diretsuhan sumagot no? Mahaba yung nasabi ko, sir. Alam yan sa recording po. Yes, sir. Ma'am, VP, anong masabi mo sa problema ng droga, lalo pulong malala? Opo, ma'am. Yan ang sinabi ko, ma'am. Kapag ang ulo lulong sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Correct. Yan ang napaka-correct ko yan. Sa pamilya, ganyan Pag ang tatay talagang medyo lulong sa kagaguhan, expect mo yung mga anak ganun din. Kasi nga, yung respeto yung model nawawala. 'Di ba? Yung supposedly model ng pamilya, yung tatay, talagang pag pariwara yung anak niyan. So, ganun din po nangyayari sa gobyerno ngayon. Sabi ni VP Sara Duterte, pag ang pinuno ay lulong sa droga, asahan mo lahat na nasa baba niyan, ganun din, nagdodroga o baka naman lutang lang. Kailan yung number 1 lutang? Isulat nyo nga yung pangalan yung animal na yan. Yung lutang na lutang. Pag nagsalita, sino nagtatanong yan? Ako bang nagtatanong yan o ikaw?
Yan yung problema natin ngayon. Lahat ng tao, nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. True ma'am, yung presidente natin nagdodroga po. Well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug test. Yon. Mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug test. Yan ang sabi ni BP Sara Duterte. O nga naman, may punto. Yeah, may punto. Kasi, ako hamunin ako eh. Hamunin ako ng kahit sino man, lalo na pag ako hinahamon ng mga kababaihan. Bakla ka naman banat ba eh? Patutunayan ko sa yung hindi. Sigurado ko. Mababa ano ka dyan. Meron siyang video ng paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated. Tapos, hinamon siya ng isang senator candidate na magpa-drug test. Ayaw niyang magpa-drug test. Last Nako, question, Alex. bakit kaya ayaw magpa-drug test? Yun lang naman. Alam mo, tapos na lahat ng usapan na to. Imaginein mo, lahat ng kaguluhan patungkol po dyan sa issue ng paggamit di umano o alleged na paggamit ni Marcos ng droga. Isang hair follicle lang yan. Wala pang isang hapon yan. Ang gagawin, I mean, yung paggawa, siyempre yung resulta, it will take time. Pero yung, imbitahan mo, press, yung Malacanang press cartel. Dito tayo lahat kayo mag-video. Lahat ng vlogger mag-video. Simple, gusto mo suplakin. Lahat kayo mag-video. Sige. Hair follicle test ako ngayon. Tanggalin ko yung buhok, gupitin, bla bla bla. Ito. Sa harapan ninyo. Tapos, isa lang, di ba? Tapos lahat ng usapan. Lahat ng lahat ng mga nagbibintang mapapahiya. Kung negatibo ka. Kung negatibo ka. Ang dali eh. Sabi ko nga sa inyo kahit sinong humamon sa akin eh. Hindi, kahit sa buong mga banateros eh. Gusto nyo, ganito na lang eh. Lahat kaming vlogger na claiming to be Duterte supporter, i-drug test nyo. Lahat kami. Tapos lahat din ng mga nagtatanggol diyan kay Speaker at saka kay Marcos, ipa-drug test nyo. Sabay-sabay tayo. Tingnan natin kung sino sa atin na nagdodroga. Ay, sigurado ko. Yung iba nga, humpak na yung mukha eh. Daan pala, makikita mo na eh. Ang dami dyan. Yung isa, nambubugbog pa ng jowa. Uy, Brad. Wag ako, jowa mo nagsumbong. Jowa mo pumapasok na may pasa-pasa. Ay, sus. Hindi na lang kita pangalanan kasi for the sake of your jowa na ngayon, iniwang ka na. Dahil pasa-pasa. Animal kang tarantado ka. Pag nakita kita, ipagpe-pray kita. Yan. Malinaw yan, malinaw. Walang threat doon. Ipagpe-pray kita. Can I ask, given how things have worked out, do you regret forming an alliance with President Marcos in 2022? No, because I am vice president right now, so I do not regret anything. I am able to help a lot of people. I'm able to help people nationwide because my office is a national office. On that note, I am thankful. I am thankful that the 2022 elections happened and that I became vice president. And I think this was really bound to happen. The 2022 elections was bound to happen so that everyone can see what a Marcos can do to a country, and that is just bring us to the road to perdition. Ma'am, gaano ka-importante ang result ng 2020 ng election ngayon sa susunod? Last question. Ano daw? How significant will be the result of the election now sa next election, ma'am? Well, depende. Kasi pag
karamihan ay oposisyon ang nanalo, ay meron na talagang magtatanong at hahadlang sa mga maling ginagawa ng administrasyon. Kaya napakahalaga ng eleksyon na ito para sa bayan dahil kapag dumami ang oposisyon ay mag-question na sila all the way at hindi na nila kayang takutin lang o bayaran lang yung mga tao sa loob ng gobyerno. Ma'am, ilang days na lang before election, what do you intend to do, ma'am, para sabilin po ni Presidente yung kanyang Duterte? Araw na lang, ma'am. Opo. Tutuloy-tuloy pa rin yung kampanya namin. So, bukas meron kami sa Island Province, susunod sa Zamboanga, Sibugay, and then susunod sa North Cotabato. So, tuloy-tuloy na. Pagkatapos ng North Cotabato, ginagawa pa yung schedule. Ang huling-huli ko, supposedly, is yung Holy Mass for peaceful elections sa Davao na yon. The day before, wala nang kampanya yon, the day before election day. Ma'am, naka-schedule with PDP candidates. Will you join the meeting, the advance? March 8 supposedly ang meeting de avance ng PDP, pero nahihirapan ako ayusin yung schedule ko sa dami ng mga candidates. Alam mo, sa totoo lang, baka yung iba nagtataka. Actually kasi sa tingin ko wise yung ginagawa ng ng Duterte at saka ni Manang BP Sara Duterte. Kasi halimbawa, katulad ngayon, 'di ba? Si Ma'am Hanilet nagpupunta, si Kitty nagpupunta, nandun. Tapos meron ginagawang ibang rally sa si BP Sara Duterte, which is pareho naman ang pinopromote nila, Duterte. Mas maganda po yun kasi at least mas malawak ang nare-reach. Meron pa ho yung ginagawa pa po ng ng Pastor Kibuloy Senator Movement. Yung na yon, yung sa KOJC. Sabay-sabay po nangyayari yan. Kahit po merong pinaka-main Duterte, merong mga iba-iba na rallying nagaganap. At kasama rin yung kay BP Sara Duterte. Kaya okay yun. At least, sa sobrang daming nagdi-demand na mga local government. Diba? Ang dami Yung mga local government ngayon, nakakatuwa dahil sila po'y nagigising na. Yung bangang dati ayaw nilang madikit sa mga Duterte, ngayon kahit ikaw ay makasuhan, dumidikit ka pa rin sa Duterte kasi naniniwala ka talaga na katarantaduhan po ang ginawa ng gobyerno ito sa mga Duterte. At ang dami pong nag-iimbita kay BP Sara Duterte, sa PDP, at sa iba pang mga maliliit na rally. Diba? Ang galing po niyan. Yan ang tinatawag na networking. Hindi katulad ng networking ng isang kandidato Naputang inang networking yan. Ipinangako ang lahat. Hindi, alam mo, sorry pero scammer ang galawan ng kandidato na yun sa mayor Hindi ko na lang sasabihin kung saan banda yan. Basta dyan lang yan sa tabi-tabi. Napaka-scammer. Lahat ipinapangako. Di ba? Saan nakakita ng lahat ipinapangako? Wala ka nga nagawang, nung congressman ka wala ka nagawa. Kasi papangako mo pa sa buong city mo ngayon na may magagawa ka. Scammer talagang galawan mo, Brad. Sa bagay, networker ka Dates na nagre-request na mabisita yung kanilang lugar at makakampanya para sa 10 senador. But with all of them, ma'am, with all the candidates. Yes, ma'am, sorry, when you were running during, the 2022 with PBBM under the Unity ticket, ma'am, ulit-ulit po niyo pinapangako yung 20 pesos sa bigas. Andun po kayo. Pero what were your thoughts back then? Actually, hindi ko siya narinig. Nakita ko lang sa isang video na sumagot siya, sa isang interview ata na sumagot siya sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Tinanong ko na lang yon after na ng election. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito or nagsinungaling siya? Noong sinasabi niya itong pangako na ito, ang sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya. Kasi imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya. Hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayoko tulungan. Thank you. Ma'am. Ang galing mag-trigger ni BP Sara Duterte. No? Pwede siya pero hindi ko kasi share. Trigger Ang dami na magagalit yan. Sasabihin na naman nila,
alam mo pala ang solusyon, ba't di mo gawin? Oh, relax. Pag naging presidente ko, gagawin ko yun. Hindi, isipin mo to Kasi nung pagpakikinggan mo yan, alam mo pala bakit kaya hindi tumulong para magbago ang Sandali, ano ba trabaho ng Vice President? Huwag kayong tatanga-tanga. Gaya-gaya kayo sa spokesperson nyo Ibang trabaho ng Vice President. Ibang trabaho ng Presidente. Hindi naman siya pwedeng magbida-bida doon. Galit na nga sa kanya, di ba? Inaaway na nga siya, tapos gusto mo pa magbida-bida siya doon. Sabi niya, ganito kasi yan. Ganito ang gawin nyo. Hindi pa pwede. So, antayin nyo maging Presidente. Huwag kayong atat. Hindi, pwede rin naman kayo maging atat. Pag-resignin nyo yung si Marcos, pero huwag kayong atat, di ba? Ngayon, si Marcos ang Presidente. Antayin nyo na lang. Antayin nyo na lang si BP Sara maging Presidente. Di ba? Ay, nako. Alam mo, matindi talaga yung pasabog na yan.